Hello everyone, I am Mark Lloyd Gibiltan and I'm going to discuss the Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights. So the Article 5 is all about the freedom and torture. Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights: no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. So this article, of course, meaning is a prohibition against inflicting severe pain or suffering, both physically and mentally. This includes punishment for reason like interrogation or confession, but also extends to cruel, inhuman, or degrading treatment, which can have modern implications like online harassment. These articles establish an absolute ban or torture and cruel treatment. Its purpose is to protect the inherent human dignity of all people, ensuring that no individual, regardless of circumstance, is subjected to severe physical or mental suffering or humiliating treatment. This right cannot be suspended or taken away under any circumstance. And now I will show you a video that happened in real life scenario and relates to my article. Imbis na maayos na trabaho, palo at panguryente ang inabot ng ilang Pilipina na nabiktima ng human trafficking sa isang crypto farm sa Myanmar. Ikinwento nila sa GMA Integrated News ang naranasan nilang torture at kung paano sila nakaligtas. Saksi, si JP Soriano, exclusive. Halos kulay ubi ng mga braso dahil sa pasa at natuyong sugat. Mga latay ng paghihirap na dinanas nina Jenny, A at Rose. Mga Pilipina sila na nakipagsapalaran abroad at napadpad sa Myanmar kung saan naging biktima sila ng human trafficking. Ang nanakit ang kanila umanong Chinese employer sa pinagtrabahuhan nilang love scam at crypto farm Pogo sa bayan ng Mewadi. Kwento nila, pinapalo at kinukuryente sila kapag hindi sila nakakakota ng mabibiktima. Hindi po ako makasigaw kasi po naka-scotch tape po yung bibig ko po nun. Tapos nakaposas po ako. Dalawang kamay na nakasabit. Tapos yung paa ko rin po, parang nakataetis po ako. Parang that time po yung naisip ko po nun, parang gusto ko na lang pong mamatay. Tapos yun rin po yung sinesenyas ko po nun sa leader, sa boss, na patayin nyo na lang po ako, ganun. Tapos yung dumating rin po yung time na yung ulo ko yung nampas ko dun sa bed. Kasi gusto ko na po. Noong isang taon, nirecruit daw sina Jenny at A ng kaibigan para sa trabaho sa Laos bilang call center agent. Pero pagdating doon, love scammer pala ang trabahong naghihintay. Nang magkahulihan sa Laos noong Setyembre, inaya raw sila ng kaibigan na magtrabaho sa isang crypto farm naman sa Myanmar. Doon na nila nakilala si Rose. Isa rin daw Chinese national ang kanilang employer doon. At doon naganap ang pananakit. Sa tindi ng dinaranas, nagdesisyon silang tumakas. Noong February 9, kasama ang mahigit 100 manggagawa mula Kenya, Uganda, Bangladesh at Nepal. Nagkumpulan sila sa isang bahagi ng crypto farm at lumabas ng gusali. At simula na po namin tumakbo. May mga nakasalubong po namin guard. Yung mga guard po na nakasalubong namin is pinapapalo po namin upang makalagpas po sa kanila. Hanggang sa makarating po kami sa may likod. Sa may likod po na may sementong pataas. Lahat po kami is umakyat po doon. Nagtulungan bawat isa. Pero yung iba po that time is nahuli na po. Binalik po kami sa Black Room, pinagpapalo po kaming lahat. So as you can see in the video, that was a real life situation that someone is experiencing being tortured. We people doesn't deserve this kind of treatment because in the Article 5 of UDHR, it says that we have the freedom from torture. We must stop torture. And I think that's all. Thank you for listening.